Gonzayak. Si Reynold Gonzayak po, yung OBP, spokesman na po siya niyan. Saka si Attorney Ryan Kilala po, Office of the Ombudsman. Ano po yung hawak ni Attorney Monsayak dyan? Ayan po yung pinirmahan ko, sir, pinagawa ko sa sekretary ko. 15 piraso po yan. Yung isa po, napunta sa kanya. So ano po yung event na nangyari po dyan? Yan po yung awarding? Tama Opo, po ba? awarding po. Panghuli, saan po yan nangyari? Sa Nomu Bosyo po. Yan din po ba yung sinasabi ninyo na pinaglagakan niyo po ng pera? Yes, sir. Opo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Gusto ko lang pong mag-react dito po sa allegation ni Madriaga na nagdala siya ng duffel bag na may lamang pera sa Nomu. Now, bakit kailangan kong mag-react? Kasi po yung Nomu, ang may-ari niyan yung asawa ko eh. So, na-implicate kami. Ang dami yung mga message niya natatanggap. Kesyo, pinapakain daw niya kami sa pamilya namin galing sa duffel bag. Meron pa makapunta daw ng Nomu, baka maambunan daw ng pera. So, I'd like to clarify kasi wala naman kaming kinalaman dito. No? Again, with respect to other allegations, I couldn't care less because I have no personal knowledge about those. Dito lang kailangan kong linawin talaga. Una sa lahat, gusto ko pong ipakita po yung itsura po ng Nomu para ma-appreciate nyo. Ang Nomu po sa tapat mismo ng Tomas Morato. So, busy street po yan. Wala kami sa looban, kagaya ng ibang mga tagong establishmento. So, pagpasok nyo pa lang sa Nomu, makikita nyo sa video, napakaliit ng first floor namin. Mga 20 square meters lang yan eh. Diba nakita nyo nga yung mga kahan ng bote ng beer, sa labas na nga lang inilagay. So, kung maliit yan, di lalo lang po mas maliit din yung second floor namin. So, ganun din kalakihan, makikita nyo yung pictures. So, ginagamit namin pareho yan. Doon po sa affidavit na original ni Madriaga, sabi niya, di ho ba pinadala daw ni Attorney Monsayak yung duffel bag doon sa taas sa opisina. So nagkapali po siya doon, halatang hindi siya nakapunta sa Nomu. Sa liit ng Nomu, wala ho kaming opisina, hindi kami medium-sized bar na kagaya ng iniisip niya. Ang itsura po ng Nomu sa taas ganito, tingnan niyo po. Pag akyat niyo po dito sa video, sa kanan, yan na po yung pinakakainan namin. Sa kabilang side naman po, makikita nyo po, may maliit kami na CR kasi nga maliit lang kami. At sa katabi niyan, may napakaliit din kami na stock room. Diyan namin nilalagay yung mga delata, yung mga soft drink at beer. At yun namang mga kahan na malalaki, doon na lang sa labas. So, sana po maging malinaw yan. Wala kaming office. Pero maganda, binago niya yung statement niya, di ba? Ang sabi niya, umakyat lang daw siya sa taas, sinalubong siya ng tao na galing sa kwarto. So ito po yung itsura ng hagdanan namin. Tignan nyo, napakakipot, napaka-uncomfortable niyan. Pangalawa, di ba, sabi niya may sumalubong sa kanyang galing sa kwarto. Wala nga kaming kwarto, nakita niya stock room, meron kami. Ngayon yung mga pilosopo sasabihin, di attorney, malay mo yung kwarto, ibig niya sabihin stock room. Hindi po posible yun. Alam niyo kung bakit? Yung Supreme Court po, sa jurisprudence natin, meron tayong doctrine of human experience na ang ibig sabihin, based on human experience, lahat ng tao makakakita nun, hindi mo tatawagin kwarto yon. Automatic sasabihin mo, stock room yan. So, kailangan malinawan po natin yan, ha? So, may iniisip ko na lang, bakit niya ginamit yung Nomu? Bakit yun ang sinabi niya na nagdala siya ng pera doon? Medyo may duda ako. Again, speculation ito ha. Kasi nung nag-testify siya, di ba, nagpakita siya ng picture sa Nomu na magkasama si Attorney Kilala at si Attorney Monsayak na may hawak silang plaque na galing sa grupo niya na isip. Other than that picture, wala na siya may papakitang ebidensya, may kaugnayan siya kay Attorney Monsayak di ba? Marami siya kay Attorney Kilala. So dahil paninindigan niya yung picture na yon, pinanindigan niya na rin yung lugar. Now, which is actually weird. Sabi niya may awarding ceremony ron. Wala kami awarding ceremony. Meron kaming mini show doon. Para nagpa-picture lang yata sila dahil may dinalang plaque. Yun na nga yung problema eh. Isipin mo, base sa kwento niya, nagpunta siya at nagdala ng duffel bag kung kailan kami merong event. Diba siya nga nagsabi, comedy bar, hindi naman kami comedy bar eh. Maisip mo na comedy bar na yon kasi nung time na yon may show kami. So sinong gago na magdadala ng duffel bag sa isang lugar na maraming tao, may show? Tsaka diba ang weird, hahatid mo yung maleta sa taas para lang ibaba uli? Ba't hindi na lang nila diniretso sa kotse o dalhin sa ibang safe houses na kagaya ng ginagawa ng mga ordinaryong bagman? So sana po maging malinaw yung mga bagay na yan ha. Tsaka gusto ko din palang linawin yung mga lumalabas na parang tambayan daw to ng mga
tao ni Sara Duterte. Hindi po totoo yan. Ang nakapunta lang po talaga dyan si Reynold Monsayac at si Atty. Kilala. Si Atty. Kilala po lagi nakakapunta kasi kasama yan ng grupo naming Insanity. Diyan kami gumagawa paminsan ng show or gumagawa ng open mic. At marami siya kasamang comedians po, kagaya po ni Congressman Argel Cabatbat, si Atty. Luke Espiritu po na senatoriable. Yan po yung nag-perform na rin sa NOMO, nagko-comedy din yan eh. Si Rito Urquia ng Pilipinas Got Talent, si Kuya Jobert ng Channel 2, si Rica Lasso ng Channel 2 at napakarami pang mga komedyante. Tsaka hindi po totoo na sinabi niya na pumunta siya ng alas 12 ha. Hindi pa ho kami sarado noon. Pag may event kami hanggang alas 3, alas 4 nagkikwentuhan po kami talaga. At sa kaso naman ni Atty. Monsayac, nakapunta siya dyan 2 beses lang kasi in-invite ko siya. Yung uli na nga nung merong show. At hindi lang po si Atty. Monsayac ang nakapunta dyan. Lahat ng kaibigan ko. Si Atty. Carlos Ibanez na kakaibigan ko kakamping nakakain na dyan. Yung kaibigan ko rin naman si Jamie Bonok na DDS nakapunta na rin dyan. Nakapunta dyan si Jano Gibbs, si Brad Pitt, si Mike Anopol, yung mga kaibigan ko mga politiko, mayor, vice mayor, yung anak ni Montulfo, si Yvette nakapunta na rin dyan. Ang kagawad pa namin dyan si Atty. Falsis at by the way malaking tulong ni Atty. Falsis. Nagka-problema kasi kami sa harap dyan siya yung kagawad namin, tinulungan niya kami. So sa bandang huli po, kailangan ko talagang magsalita wala akong pakialam sa impeachment wala akong pakialam sa ibang mga allegations. Issue ko lang talaga itong issue namin kasi napagbibintangan yung asawa ko Ngayon sa maniwala at kayo sa hindi, wala naman akong pakialam, di ba? So ang request ko lang, puntahan niyo na lang kami sa NOMO kasi masarap yung pagkain namin. Hindi ba? So pati po yung mga members ng Justice Committee, pakitain niyo naman kami, pwede kayo mag-ocular inspection dito, interviewin niyo lahat ng mga waiters namin at lahat kami willing mag-cooperate. Pati mga royal customers namin can actually talk. Yun lang po, maraming salamat po. Samantala, 1st District Congressman ng Antipolo na si Ronaldo Puno. So alam po ng karamihan na maka-administrasyong Marcos ito mga kababayan, pero sa pagkakataong ito tila hindi sang-ayon ang mambabatas sa mga pinagsasabi ni Ramil Madriaga sa House of Representatives. Panoorin ang matinding reaksyon ni Congressman Puno. Number 2 is the issue of this Mr. Madriaga, no? Tinitignan ko dito kung ano ba siya, no? I mean, kasi sabi na dito, inutusan siya ni Congressman Goles to provide security and political advice to Mayor Rodrigo Duterte then, no? So tinitignan ko, hindi ko alam ano ba rangko nito. Parang hindi nakalagay Sabi lang niya na nag-aral siya ng law at saka lumagpak siya. Pero ang main thing ngayon is I think nakakulong yan di ba? Okay, ako naging DILG secretary ako na maraming taon at siyempre kung saan siya ngayon nakakulong, sa Bikutan yata ito no, napuntahan ko yung preso na yan na maraming beses. Ito sasabihin sa inyo kung ikaw nakakulong ka sa Bikutan, kahit sabihin sa'yo, nasabihin ang buwan ay itim, no? Pag nandun ka sa kulungan, sasabihin mo yung buwan itim. No? Sa madaling sabi, you have been deprived of liberty nga Di ba? Liberty on anything. Liberty to move, liberty to go out of that place, and even liberty to talk. You know, when we're looking at testimony coming from somebody na nasa kulungan, siguro pag-isipan natin na mabuti as representatives of the people, as district congressmen, ito si Roland, abogado, dapat, pag-isipan natin, talaga bang tama yan? Kasi hindi pwedeng sinabi lang nitong isang nasa pihitan na ganito ang nangyari. Kailangan, may binabanggit siyang pangalan dito, Colonel Nicolas, kung sino-sino yung mga iba dyan. Dapat magtestigo rin sila na tama yung sinasabi niya, na totoo nga yung sinabi niyang nangyari. Di ba? Marami akong nakikitang problema dyan. Nagde-deliver siya ng pera. No? So, yung deliver lang ng pera, una-una, hindi siya sigurado magkano talaga yon. Sinabi siya, nasa loob ng bag, linagay niya yung kotse, dinala niya yung kotse sa isang lugar. Tapos, nawala yung kotse, kinabukasan, nakita niya, minamaneho ng ibang tao. O baka hiniram yung kotse, baka, tignan niyo rin yung kanyang affidavit. Huwag na ako, no? Pag-aralan ninyo, tignan niyo kung kapani-paniwala yan. Kasi baka paputok na naman yan Tama si Congressman Puno mga kababayan, paputok ito ng mga politiko na ayaw umupo si VP Sara Duterte sa 2028. Talagang gagawin nila ang lahat-lahat. Huwag lang maging presidente si Inday Sara, ganun nga po sila katakot mga kababayan.